Tila nagpahiwatig si Pangulong Bongbong Marcos na magpapatuloy ang balasahan sa gabinete. Lumutang naman ang tanong kung posibleng mapabilang riyan si First Lady Liza Araneta Marcos matapos pabirong banggitin ng Pangulo ang kanyang pangalan sa isang talumpati. Nakatutok si Ivan Mayrila. Sa Bagong Bayani Awards kaninang umaga kung saan kinilala mga OFW, binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang talumpati. First Lady Luis Araneta Marcos, Nako! who has recently been traveling to Europe to assist with the OWA with some of the activities. Pero nabuo ang mga tanong sa mga susunod niyang sinabi. So she has become our ambassador now for migrant workers. Dahil lang nagbakasyon, naging ambassador na ng... Tanginan niya, no? Sorry, pero... Although, sabi nga nila, baka daw joke ito. Baka daw joke lang ito. Pero, gayon pa man, yung judgment na pwede ito maging ambassador dahil laging nagbabakasyon to sa ibang bansa. Ang pangit! Mr. President, iba po ang turista sa OFW. Anong ibig ko lamang pong sabihin? Anong ibig ko lamang pong sabihin, ladies and gentlemen? Dito mo malalaman na basta lang makalagay. Basta lang makasalita ito. Tama talaga si Amy Marcos. Dahil sa lulong ka na daw, kaya ganyan-ganyan ang mga desisyon mo. Hindi tama eh. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... Ibig sabihin ba nito ituloy ang balasahan at magiging bahagi na ng gabinete ang unang ginang? Kung nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo. Wala. Hindi pwedeng pabiro. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Gago. Pag si Duterte nagbiro. Hindi pwede magbiro yan. Totoo yan pag si Duterte. Pero dito, biro-biro lang. Ano yun? Yan ang tinatawag nating talagang merong pagkiling. O yung judgment nyo talagang sabit-sabit na. So, yun muna po tayo. Face value. Kasama sa mga pagbabago sa gabinete ang anunsyo ng palasyo ng Lunes Face sa value. pagbibitiw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin dahil umano sa delikadesa matapos mayugnay ang kanyang tanggapan sa anomalya sa flood control projects. Pero hindi nagustuhan ni Bersamin ang anunsyo dahil hindi naman daw siya nag-resign. Nang hinga ng reaksyon si Palace Press Officer Claire Castro, hindi binawi ng palasyong pahayag. Ayan ito. Dito mo makikita talaga ito si Claire Castro. Talaga nga namang alam mo yon yung kanyang judgment sabit-sabit na. Bakit? Kasi una ito, yung pabiro. Pag si Duterte nagbibiro, halimbawa doon sa sinasabi niyang si Pangulong Duterte gumagamit daw ng marijuana. Kung babalikan niyo yon, i-google ninyo, Kung babalikan ninyo yon, yun ay pabiro. Yun ay sinabi ni Pangulong Duterte pabiro. Pero, bakit hindi man lang sinabi nito ni Claire Castro na pabiro ang Pangulo nun? Di ba? Diyan makikita mo na dito, meron bang, hindi, kasi tandaan ninyo ito, papakita ko lang sa inyo. Ito, yan. Sandali chotomate. Para lamang po malinaw. Ayan po, Philippine Rodrigo Duterte, jokes about cannabis use. Diba sinasabi nito ni Claire Castro? Si Pangulong Duterte nga sinasabi niya na gumagamit siya ng marijuana. Ito malinaw, Al Jazeera na nagbalita. Pabiro nga. Ba't hindi sinabi ni Claire Castro? Dito, wala namang sa kaugalian ni Marcos ang magbiro sa speech niya. Bakit niya sasabihin ngayon pabiro? Porket sablay? Porket na-realize nyo, hindi porket turista pwede na maging ambassador para sa mga OFW. Bakasyon kasi ng bakasyon Pasyal ng pasyal Tapos pwede na maging Para nyo sinabi yung mga OFW natin bumabatak din. Ganun
O sana, linawin nyo, hindi yung ganyan. Eto may pangalawa na namang huli si Auntie Claire. Eto, tuloy natin. May pangalawang huli na naman siya eh. Last announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. Do we still stand by our statement that Pinutol yung no? GMA, pinutol niyo yung yung question nung babae. Mas maganda yung sagot ng babae. Pinutol ninyo Obvious kayo, obvious. Pinutol nila yung sinabi, hindi pwede kami mag-move on dyan. Kasi sabi nito, hindi, mag-move on na kayo. Move on na kayo dyan. Move on? Mali ka, ate. Mali. Fake news yung sinabi mo na nag-resign. Tapos sasabihin ninyo, move on na? Fake news. Umamin ka muna. Ay, sorry. Fake news yung pinakalat ko. Mali ako, tanga ako. Aminin mo muna. Tsaka kami mag-move on. Gusto mo mag-move on na kagad eh. We deserve the truth because we are paying. We are taxpayers. We are paying for you. We deserve the true news. Hindi yung gayaan. Eto naman, Jamie, pinutol yung part na yun eh. resigned out of the delicadeza? Muli po, ang pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo at kung ano po naramdaman ni E.S. Bersamin, yun din po na ginagalang po natin ang kanyang nararamdaman. Inanunsyo rin ng Wala. Lunes ang pagbibigay Sablay. ng dating Budget Secretary Amena Pangandaman matapos siyang iugnay sa sinabi mga nga po natin aligasyon pa- kaugnay ng Tata. budget insertions. Sandali, Sa isang pahayag, sinabi Hinahanap ko kasi yun eh. Wait, chotomate. Hinahanap ko po yung sinabi nung isang magiting na... Sinabi nga po natin, Oy, quiet ka dyan. Yung magiting na reporter. Hindi kasi, alam mo, ito yung mga ganito yung mga dapat report. Kasi karamihan ng reporter dyan sa Malacanang ngayon, puro yung Malacanang press cartel, busog na busog eh. Buti may mga ganito pa tayo sinabi nga po natin, nagsasalita. pabayaan na po natin. Wait lang, So- ayan. Ganda nung sinabi nito eh. Ito. Chotomate. Ito. Yan. Sorry, hindi namin pwede pabayaan. The Yeah. former Hindi- executive naku. secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? muli binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the Yun! taxpayers who are Palakpakan. Ganyan ang gusto ko sa'yo, te. Maganda na nga yung eyelashes mo. At saka yung postura mo, maganda pa yung binitawan mo. Palakpakan. funding the government and are actually paying the salaries Yo! of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Sinabi nga- Tinanggap pa. Ayan na naman, pagpipilit na naman yung resignation. Tinanggap daw yung resignation. Gago! Ito talaga si Auntie Claire, hanggang kaduluduluhan, magsisinungaling pa rin talaga, di ba? Ang lupit talaga. Alam mo, ate, kung ako sa'yo, ano ka na lang, pag mali, di ba? Mali ako, sorry po, tanga lang, ganun. Mali po ako, hindi ko po alam. Kasi alam mo ang problema dito kay Claire Castro. Basta siya, hindi mahalaga yung truth. Basta siya, I'm here to defend the president. Ang mandate ko, defend the president, accuse the Dutertes. Whatever, always connect the Duterte. Defend the president, connect the Duterte, blame the Duterte, accuse the Duterte. Yun ang kanyang ang kanyang mandato. Hindi mandato niya magsabi ng totoo. Kaya nga sabi ko nga dito kung nagsinungaling siya kay Bersamin, sabihin na nating nagkamali. Wag na natin sabihin nagsinungaling. Nagkamali.
nagkamali siya ng info, hindi niya alam, sagot lang siya ng sagot, ang hilig kasing magbida-bida. Ilan pa kaya sa mga sinabi niya in the past na nagbida-bida lang siya? Ilan pa kaya sa past ang kung ano-ano sinasabi niya? Ang dami niyan, sigurado ako. Yun na nga lang sa sinabi niya na Duterte. Ang linaw niya, no? Oo. Jokes about cannabis use, eh. Hindi niya binalita yung joke. Ang sinabi lang niya, umamin si Pangulong Duterte na gumagamit ng di ba? Ayawan ko. Pangandaman na nagsumiti siya ng irrevocable resignation sa ngalan ng integridad sa serbisyo publiko. Naniniwala daw siyang ito ang pinakamarangal na daan para makausad ang bansa ng may linaw at pagkakaisa. Hiniling namin na siya Alam mo, Pangandaman, ha, kung ako siya yung magsalita ka na, ikaw ang ilalaglag. Pagkatapos si Bersamin, tingnan nyo ha, kasi ganito yan eh. Para bagang ano yan eh, river, alam mo yung river? yung ilog na dumadaloy ang tubig. Whether you like it or not, dadaloy ang tubig. Dire-diretso yan. Di ba? Haharangan at haharangan nila yung patungo kay Bongbong Marcos. Pag hinarangan mo yan, kasi naalala ko yan nung bata ako eh. Yung naglalaro-laro ako ng tubig na may putik, hinaharang-harangan ko ng bato. Tuwan-tuwa ako nung pag naharangan eh. Pero eventually, nag-overflow. Di ba? Ibig sabihin, maharangan mo man for a meantime, yung tubig dire-diretso eh. Yung corruption dire-diretso eh. Yung fact na we have the most corrupt budget, dire-diretso eh. Billion, trillion yung natapon eh, nawala. So kahit anong harang mo dyan, yung ginawa sa inyo, paghaharang yan eh. Di ba? Yung ginawa sa inyo, paghaharang yan, para hindi mapunta kay Marcos. Ibiblame yung mga cabinet, kaya nga ngayon, meron pa silang cabinet revamp, para talaga masabing sincere. Parang yun din dati. Yung katarantaduhan dati na lahat mag-resign. Putang ina naman, pinag-resign lahat. Ibinalik naman karamihan. Ganong kaduwag yung presidente. Pinag-resign lahat, ilan lang naman yung sinibak. Nag-resign pa. Pautot ang tawag doon, optics. Ngayon, ganyan na naman, optics na naman yan. Kesyo, cabinet revamp, haharangan. Pero kahit anong mangyari sa pangaharang, tutuloy at tutuloy yung tubig. So ang gagawin lang sa inyo uli, gagamitin kayo, sisiraan kayo, taanin yung reputasyon nyo para hindi mapunta kay Marcos. Di ba? Kaya kung ako sa'yo, i-tell all muna. Or else, ikaw ang may kasalanan. That kind of... Totoo ha. Bakit ka nag-resign? Ibig sabihin, may tinatakbuhan ka. O gusto mo ba ikaw ang sisihin ng taong bayan dyan sa flood control? Tandaan mo ha. Tandaan mo. Ikaw ang tinuturo ni Zaldico. So, kung ikaw ang tinuturo ni Zaldico at sinabi mong resign ka na, para mo na rin sinabing umaamin ka. Gusto mo ba yon? Hindi. Gusto mo bang ganun ang tatak ninyo, ng pamilya ninyo? Yan ang magiging pamana mo sa mga anak mo at apo mo? Ikaw ang tinuturo eh. Paano? Kung ako sa'yo, you tell all. Be honest. I know it's hard. Definitely the pressure of Marcos Romualdez clan. It's really hard. Kaya lang, sabi nga nila, sa mundo na ito, what really matters most, bahala na kayo, ay yung reputasyon. Pag ang reputasyon nawala, yari na. So, yun na lang eh. I mean, mawala na lahat ng pera, mawala na lahat ng kagandahan. Kasi kagandahan, pag tumatanda tayo, pumapangit tayo. Pero yung reputasyon, yan ay dapat manatili sa'yo. Kasi yung reputasyon na yan, bit-bit yan ng anak mo, ng apo mo, apo sa tuhod. Ano yun sa kasaysayan? Isipin mo masusulat sa kasaysayan yan. Lalo na ngayon, ladies and gentlemen. Dati nga, mas nakakalimutan pa yung kasaysayan kasi walang social media. Ang hirap mag-research. Pupunta ka pa ng library para ma-research mo lang yung mga news before. Di ba? Yung mga libro before. Ngayon, hindi na. Nasa social media na lahat.
isa ka sa inakasahan ni Zaldico. So ibig sabihin, yun na masusulat sa kasaysayan na isa ka sa mga di umano humingi ng insertion. Gusto mo ba yun? Yun lang naman kasimple yun eh. Kung gusto mong yun ang reputasyon mo hanggang mapunta ka na kay Lord, okay lang. Pero kung ako sa'yo, kasi ako, nadadamay lang kayo eh. Sa akin I think, sana tama ako.